Welcome to another episode ng ating podcast. This is Lawrence of Lawrence Map TV and you are listening to Lawrence Map Podcast. And this is the second episode and kasama ko pa rin yung aking mga kaibigan dito. Mga mapsters din to mga to. So we still have Ken Liwanag. And, Yo, what's up? And also we still have Mang Arvin. Hello, listeners. Alright, for this episode, napag-decide na namin na we're going to give some praises or word na pag-uusapan namin, pagdidiskusyon na namin. We might agree, we might disagree, or we might agree to disagree sa mga opinion ng isa't isa. But this is something that we're going to learn sa kanya-kanyang opinion. Maybe tama ako, tama si Arvin, tama si Ken, or maybe mali kaming tatlo. But ito yung way namin para mapag-usapan lang itong mga belief system namin or mga paniniwala namin sa mga bagay-bagay. So, okay. Mga nanguya pa kayo. Ready na ba kayo? Let's go. So, tuloy na natin to. Okay, so unang-unang pag-uusapan natin dito is this is something that, isa sa paniniwala ko yung attracting versus chasing. So, attracting, kasi parang sa akin, naniniwala ako na nag-a-attract ako. Instead, nahahabulin ko yung mga bagay na gusto ko. Like, napag-usapan natin sa previous episode, there were times na hinahabol ko yung paborito kong bike, yung mga gamit na gusto ko. Hindi ko siya nakukuha. Then, nung time na nabago ko na yung lifestyle ko, then I started attracting. So, dun yung time na nakuha ko yung motor na gusto ko, nakuha ko yung bike na gusto ko na dati hindi ko naman makukuha. So, I believe in, yun, pag-attract rather than chasing. So, yan. Ikaw, Ken. Umpisa natin kay Ken. Sa akin kasi, naalala ko yung kanina, hinahabol ko yung lamok. Tapos, attracting. Parang hindi na lalapit yung lamok sa kamay ko eh. So, siguro para sa akin, situational yung ganun eh. Kasi, siguro kung pag-usapan natin yung mga material na bagay, for example, yung motor, meron akong pangarap na motor dati. Hindi ko naman siya basta-basta nakuha rin or sabihin natin chinase ko basta lang din. Hindi ko rin naman siya nakuha dahil inattract ko siya. Kumbaga something na parang sabi ko, kailangan ko ng motor, namili akong motor, may nagka-match kami ng motor. Okay. And then, yun, kinuha ko yung motor. So, hindi ko alam kung pasok ba siya sa attraction or sa chasing ba? Paano yung ganong Kung example natin, kanina kasi for the context nung lamok, So, kung meron lamok na kanina sa may lumilipad na lamok, like katulad yan, parang pag binuksan mo yung kamay mo, inaantay mo siyang mag-attract sa kamay mo para makuha mo siya. So, that's the concept. Yun yung concept lang ni Ken kanina, ni-explain niya. Kasi may lamok na lumilipad dito kanina habang nagre-record kami. Siguro, yung lamok, para ma-attract mo siya, for example, ako, mahilig ang lamok sa mainit na bagay, di ba? Or may ilaw. Alam mo yung pang-attract ng lamok. So, para ma-attract mo siya, you have to set up the light na na-attract siya, UV, ganon. And then, dun siya ma-attract. And then, parang yun yung example doon na mag-a-attract ka ba or hahabulin mo yung lamok or magsiset up ka ng pang-attract sa lamok para lumapit siya doon. Galing ng metaphor. Sige, tol. Si, RB naman ng So, sa akin, ina-apply ko naman yung ganyang aspect sa sa business. So, kunyari yan, sa akin, as guitar tech. So, may mga customers ako. May mga ibang tech din ako nakikita, yung approach nila, parang nag-chase sila ng customers. So, naglalagay sila ng mga promos, ganyan-ganyan. Nagpe-presyo sila ng talagang mababang presyo. So, para sa akin, hindi ganun yung ginagawa kong approach. Mas gusto ko yung pag-attract na in a sense na, kunwari yung ginawang metaphor ni Lawrence. Yung ilaw, para mas ma-attract mo yung lamok. So, parang sa akin, una, yung impressions, sineset ko yung impressions ng customer pagdating dito sa shop. Dapat pag tinignan nila yung workstation ko,
alam na agad nila. Hindi ko na kailangan siyang ipaliwanag na nagsiset up ako ng gitara. Tapos ikaw mismo. Ako mismo. Kumbaga, gusto ko, ang sinasabi ko sa kanya professional. Na, gusto ko, mukha kong professional pag nakita nila na kampante sila, iiwanan na nila sa akin yung gitara. Parang gano'n. So, ang lagi kong halimbawa dyan yung doktor. Parang kung yung doktor ba, pag nakasando yung doktor sa ospital. Kasi sa bahay namin, mukha talaga akong kung ano lang. Basahan lang, oo. So, pero, pag dito sa shop, intentional talaga na tinatry ko yung maging presentable. At, yun. Somehow, definitely agree ako doon, syempre. Kasi ako, sa sales din, hindi kasi ako yung klase ng tao na nag-hard sell talaga. Meron akong experience sa call center, tol, na dumating yung time na required na kami magbenta. So, puro benta na lang. So, I was technical support ako para sa isang laptop. So, ang trabaho namin talaga nag-umpisa is to fix computer, problem resolution. Doon kami ginigradean. So, gaano karaming problema yung nasa-solve mo, paano mo na-fix yung mga computer which sobrang gustong-gusto ko. Kasi yun ang yun ang goal ko. Pag na-resolve ko yung problema ng customer, masaya sila, ganyan, happy sila. Dumating yung time na pinipilit nila kaming mag-generate ng revenue dun sa sale na yun, dun sa call na yun. So, after mo ma-solve yung problema, o-opera mo sila. Gusto mo bang i-extend natin yung warranty mo? Gusto mo ba ng bagong laptop? So, nire-require nila kami magbenta. Sobrang ayokong gawin yun. Bakit ayokong gawin yun? Kasi hindi ko alam kung anong pagdadaanan ng tao para i-push ko sa kanya yung isang bagay. And lagi nilang tinuturo sa sales na may benefits sa kanila yan, benefits sa kanila yan. But at the end of the day, if they're asking you to sell more, binibentahan mo sila dahil negosyo yan, dahil business yan. For me, I want to attract them na bibiling ko yung produkto nyo dahil gusto ko yun, dahil beneficial sa akin yun. So, ang naging approach ko dun sa binibenta ko palagi yung accidental damage plan or protection. Sasabihin ko na, eto hindi mo to kailangan ngayon pero in case na ma-damage mo yung laptop mo, ang laki ng benefits sa'yo nito. Or minsan bibigyan mo siya ng hint na, pag magdadalawang taon na yung laptop mo, ibagsak mo, basagin mo, parang ganun para mapalitan ng bago. Kasi hindi ako tao pero masyadong brutal yun. Pero somehow, yun yung way ko para makapag-generate ako ng revenue na maipasok ko sa company without thinking na nabudol ko si customer, naloko ko siya, Kasi ganun yung mindset ng mga top seller parang ganun. So, mabalik ako sa topic. Ako personally din, yun, ang goal ko is parang mag-attract ka. Like, ka ng, kung ano man yung sa bagay gusto mo, i-attract mo, then i-chase mo. Another thing with that is when it comes to chasing, may chance kasi na mali yung chine-chase mo. Maling bagay yung hinahabol mo. Balik tayo sa motor topic, no? Parang nakita mo yung motor. Ikaw yung na-attract doon sa motor. So, ikaw ngayon yung mag-chase doon sa motor. So, may malaki ang chance na pag nagkamali ka ng chinase, maling bagay yung mapupunta mo. Unlike nang ikaw yung nag-a-attract, hindi mo yan mapupunta sa'yo if you're not ready or if it's not for you, hindi yan mapupunta sa'yo. So, mahirapan ka talaga pag lagi kang chasing. Yun ang take ko naman doon. Thoughts? Ken? Wala? Kasi kung sa chasing, parang meron akong, hindi ko na maalala kung saan ko napulot to. Yung parang don't just follow your heart. Yun yung sabi. Don't just follow your heart. Lead your heart. Kasi your heart can be deceived. So, speaking as a Christian, okay. Ayun. So marami kasing makaka-attract sa para sa akin. Ma-attract ako sa napakaraming bagay or maraming mga bagay yung pwedeng mag-attract sa akin. So kailangan busisiin ko talaga kung tamang bagay ba tong kung saan ako na-attract, 'di ba? Kasi parang two-way yan kapag sinabing attraction and chasing. Either yung bagay yun, ako yung nag-a-attract and ako yung chine-chase or ako yung na-attract and nag-chase, 'di ba? So yun lang, kailangan i-guard ko yung heart ko kung saan ba ako
ma-attract and i-chase. I will definitely agree na kailangan mo. Hindi porkit sinabi ng puso mo, hahabulin mo. Or i-chase mo or susundin mo. Diyan papasok yung pagiging mindful. Yun. Siguro somehow, I'm not sure saan mo nakuha na i-guide mo yung puso mo. But para sa akin kasi, mindfulness pa rin. Like, mindful ka na, alam mo naman pag negative yung isang bagay. Meron kang senses eh. Isa pa nga mas-share ko dito yung sabi nila hindi lang naman isa yung ano mo hindi lang naman isa yung utak mo. Hindi lang yung utak natin. Yung utak natin 3. Yung utak natin sa taas, yung isip natin, yung puso natin, which is yung heart nga na pinag-usapan natin, and yung sikmura natin. May power yung gut natin na sabihin sa atin kung ano yung mali at tama rin. So you have to combine all 3 para makapag-desisyon ka ng tama. And definitely, ang mali is mali. We can't justify na sinasabi ng puso ko, tol, punta tayong beer house ngayong gabi. So, yun yung tama. Diba? Parang alam naman natin na mali yun. So, we won't definitely do that. Pero pag hindi ka mindful, pag sinabayan mo na ng ibang bagay or chemical, like kung ano man yung hinigay sa katawan mo, doon ka pwedeng mapumunta, mag-chase doon sa lugar na mailaw, na may sindi. But anyway, pun intended. Parang sa akin doon pa rin nagbo-boil sa sa attraction sa akin para sa akin lang. Doon pa rin siya bumabagsak na sa attraction pa rin. So kung ipapasok ko yung concept ni Ken, ano lang, parang basic lang siya na i-attract mo kung ano yung gusto mo na kung yung sa'yo mo guide your heart. Yung i-guide mo papalapit sa'yo. Yung gusto mong i-attract. Ano bang ano ba yung tingin mong siyempre pag negative yung gusto mong attract, negative yung lalapit sa'yo. Parang ganyan. Kailan ba natin ito napag-usapan ngayon ba o yung previous na episode pa na kanyari sa kalsada? Yung sinasabi ni Lawrence na may nag-cut sa'yo. So, kung ang gusto mong i-attract is yung negative thought na magalit ka. Na yung negative maging aggressive ka rin. Bawian mo, tol. Ay, sinadya niya to Parang sira ulo talaga to So, yun yung magkukuha mo. Yun yung ma-attract mo. Since yun yung nauna mong yun yung pinuntahan mong, binagtas mong landas tama. So, doon ka mapupunta. Yun ang makukuha mo. Pero kung ang isipin mo na mas maging kalmado, hayaan mo na yun. Lumayo doon sa gulo. Yun yung ma-attract mo. Wala ka sa gulo. Which is harder Mas mahirap yun. Madaling magalit, madaling mag-react ka agad. Mas mahirap yung mag-control and isipin nga na baka lang yan. Ganun lang yan. Diba? Pero may concept kasi ako sa buhay na ganyan na everything na mahirap may reward. Pinaghirapan mo may reward palagi. So kahit simpleng bagay yon, yung decision mo na wag mag-react, wag may reward yun later on or maybe yun pala yung patapos ng buhay mo. Hindi mo alam. So so yun sa parang yung balik tayo sa topic na yung attraction and chasing. So ba siya? Paano ba? Yung pipili ba tayo? Yep, parang parang it's bit versus chasing. So attracting, ibig sabihin ba ipo-project mo yung sarili mo para ma-attract mo yung mga gusto mo or i-chase mo yung gusto mo. Like gagawin mo lahat para makuha yung gusto mo na yun. Parang gano'n yung concept niya. Oo nga, Lalim. Hindi kasi diba? Pwede kasing parang ayan, raw talaga yung episode natin. So, pwede kasi siyang parang step 'Di ba? Parang mamili ka kung ano yung kung ano yung magiging attractive para sa iyo and then you go for it and then chase it. Parang you can try to chase it, mga ganun. So, parang mag-chase ka pa rin. Like, kailangan pa rin siyang sundan. Sundan mo pa rin. Pipiliin mo kung ano yung ipupursue mo. Parang ganun. So, kung ako pipili siguro, ang hirap mamili pala. Medyo malalim to tol. Kaya ibabase mo sa experience mo, sa natutunan mo. Like for me, ako nga, at nandun ako sa rat race dati na sumisweldo ako malaki, kaya kong bumili ng mga ganong bagay,
pero hindi ko siya mabili dahil marami akong option na pwede pang ibang bilhin, pwede pang ibang gawin, pwede pang ano. But then, nung time na tinigilan ko, kinalimutan ko na siya. Ginawa ko yung simpleng bagay lang. Wala na akong trabaho, wala akong malaking pera. Dumadating sa akin kusa yung mga para sa akin talaga. So, masasabi ko na nag-attract talaga ako nung mga bagay na para sa akin talaga. Actually, example ko lang yung bisikleta kasi ito yung buhay ko ngayon eh. Like, sa bisikleta ako nabubuhay eh. Yung mga bike na ginagamit ko, hindi ko siya bibilhin, sabi ko nga, kung nagtatrabaho pa ako sa opisina kasi sobrang value ng pera para sa akin para ibili lang ng bisikleta. Pero sabi siguro sa akin na deserve mo yan kasi yan yung ginagawa mo. Yan na yung ginagawa mo. So parang yung kusa na siyang dumapit na sa akin na eto, ganyan. And of course, nothing is free. Naniniwala ako na nothing is free. Hindi ka naman bibigyan ng mga kumpanya ng ganyan na wala silang mapapala sa'yo. So parang pinagtrabahuhan ko pa rin siya. Pero hindi ko siya kinuha, hindi ko siya hinabol. Dumating siya sa akin. Parang gano'n yung ibig sabihin ng nag-attract ako instead of chasing. Di ba? May sagot na ako. Mm-mm. Ano siya? Both. Kasi parang based sa experience ko, ano siya kumbaga, for a moment, nag-chase ako ng bagay na yung parang nagugustuhan ko or interest ko for this time. And then, at the same time, na-attract ko yung for example, di ba, yung tulad nga na mention natin sa previous episode na nag-pursue ako sa music, di ba? Parang kusang, ayun, chinase ko yung music and then na-attract ko yung mga parang provision sa akin doon sa music na yun para mas magpatuloy ako doon sa Gusto so, mo parang rin niya, no? At the same time, di ba? Tapos ni Arvin about sa sinabi niya. Ako meron akong sasabihin pero ikaw muna. Sige, ano? Yun. Parang same siya. Parang kasi kailangan pumili, di ba? Kung attraction o chasing. Sa akin parang both. Nagigets ko yung ni Ken eh. Parang naisip ko din siya as both. Pero dun talaga siya bumabagsak para sa akin sa attraction kasi ang inisip ko din yan yung sa akin din sa concept din ng story ako. Parang hindi ko naman din agad na attract siya eh. Pero ang isang tingin kong naging susi sa akin is maging totoo. Parang maging totoo ka sa kung ano yung tingin mong ikaw talaga. Yun. Doon ka na makaka-attract. So parang ang nangyari sa akin, kunyari, hindi ko naman laging nung nagbago ako ng lifestyle din, mas healthy, mas may exercise. Yung isa kong ngayon, best friend ko na halos ngayon si paring Aaron. Hindi kami close dati. Parang nagkakakita-kita pero nung napansin niya parang nag-iiba yung parang nag-iiba yung physique. Sabi niya, nagpa-fasting ka ba? Ganyan. So, tas nakita niya nagba-bike. Yun, nagka-message kami. So, indirect na-attract ko siya na dun sa same na gusto namin na gusto namin mangyari na gusto niya mas healthy na lifestyle niya. Ganyan. Gusto niyang magbisikleta. So, nakasali kami. Kasama ko siya sa Brusco. Ganyan. So, para sa akin, yun yung isang susi. So, kung maging totoo lang. So, din sa sa akin, instead na yung mas madaling way, magsima na lang ako. Wala nang problema yun. Naging totoo lang ako. Gusto ko music eh. Chinase mo yung, sa moment na yun, chinase mo yung music and then na-attract mo yung mga, din. So, parang hindi ko masabing hindi ko rin masabing chinase eh. I wouldn't say chase, but ang point kasi doon, ginawa mo lang yung gusto mo. Kasi yung music tol, gawin mo lang. Pag sinabi mo kasing, hambawa sinasabi mong i-chase mo yung music, parang ganito yan eh. Ang chine-chase mo dyan, yung fame sa music. Kanyari yan. Parang ganyan. Malaking kita sa music. Yun ang chine-chase mo. Pero kung sinabi mo na, ginawa ko lang yung music, tumugtog ako sa cheap na bar, tumugtog ako sa walang bayad, yun yung ginawa mo lang. So, hindi pala attraction and chasing yung sa akin. Pala siya? Pursue and attract. Yun. Well, that's a better phrase. Pursue. Kasi, ako rin, nag-bike shop ako maliit. Hindi ko inisip na lalaki, hindi ko inisip na magiging ako. But
long story short, doon nag-umpisa lahat, pagbablog, ano lang ako noon, like nag-umpisa ako, bahala na si Batman term din sa bike shop kasi alam ko nga na kailangan ko ng malaking puhunan yung isang estante. Halos doon lang mapupunta yung laman ng pera mo pagka nag-umpisa ka. Pero dahil lakas din ng loob, ano lang, hindi ko siya sabing chinase ko siya eh. Kasi pag chinase ko siya, tol, ganito gagawin ko eh. Mangungutang ako sa lahat ng ano eh. Yun tinuturo sa akin, tol, nung kaibigan ko na nag-umpisa akong business eh. Ang sabi niya, mangutang ka ng mangutang, lagay mo lahat dyan. That's chasing na, tol eh. Kasi wala ka naman nun eh. Wala kang, kumbaga parang pinipilit mo na yung isang bagay eh. Ako, ang nangyari lang doon, kung ano meron ako, ginawa ko, sinipagan ko, and then, okay ako, okay ang kinalabasan ko. And hindi man naging sobrang successful nung shop ko noon. Andito ako sa pagiging influencer or KOL sa cycling industry kasi nag-umpisa ako nung bike shop or sinundan ko lang yung gusto ko. Madami siyang binuksang pinto para sa yun, tol. Yung parang doon naglapitan na sa akin yung mga opportunities. So, yun. Kasi gumawa ka ng opportunity din kasi. Pinili mo yung path eh. Pinili mo yun. Babalik ako sa pinag-usapan natin sa previous episode na The Universe Unlock Its Secret for those who follow Stop chasing. Stop chasing. Ano pala? Attract or pursue. And attract. Ayan. I think okay na tayo doon sa topic na yun. Alright. So, speaking of attracting nga, sunod natin muna yung kasi napag-usapan na nga rin natin kanina na baka mali yung i-attract or doon tayo sa part ng karma. Oo, karma. So, ako, ma-share ko lang yung story ko dito. Ang share ko yung story dito, I used to believe in the word karma. Diba? So, naniniwala ako sa salitang karma dati na parang pag may ginawa kang masama, babalik sa'yo masama din. Pag may ginawa kang mabuti, magiging mabuti ka din. Pero one time, nag-Uber driver din kasi ako eh. Nag-Uber driver ako noon. May naisakay akong parang lawyer siya, accountant lawyer, tol. So, papunta siyang somewhere doon, mag-golf yata siya. Naupo siya sa tabi ko. Tapos, nag-usap kami about sa diet ko. Kung ano man, nag-umpisa sa pagiging vegan. So, tinanong niya ako kung religion ba yung pagiging vegan ko, bakit hindi ako makain ng karne. Sabi ko, hindi naman, ganyan. And then, napunta kami sa kung naniniwala ba daw ako sa karma, sabi niya sa akin. Yung question na yun, nagbukas sa akin na sabi ko, oo, naniniwala ako sa karma. But then, sinabi niya, yung salitang karma daw pala is parang Buddhism or Hinduism yata. If you're going to believe with karma, maniniwala ka din dapat na yung kasalanan mo in the previous life, pwede mong pagbayaran sa buhay na to. Okay. Sa bagong buhay. So, hindi mo alam kung ano yung previous life mo. Baka mamaya masamang tao ka pala doon, kaya pinagbabayaran mo ngayon. So, sabi ko, that makes sense. So, pwede nga hindi ko paniwalaan yung salitang karma. Kasi may mga kilala din ako na, kasi may mga kilala din ako na mabubuting tao, sobrang mess up yung buhay lang hanggang pagtanda nila. Na parang, ang sama na lahat ng desisyon na ginagawa, pero mabuti silang tao. Samantalang ako, gumagawa akong kalokohan, pero nagigain ako ng kahit paano. Pero, hindi ko alam, hindi ko masabi. But definitely, hindi ako naniniwala sa salitang karma, kung yun ang meaning ng salitang karma. Naniniwala ako sa energy and vibration na kung mabuti ang ginagawa mo, mag-a-attract ka rin na mabuti, balik tayo sa attraction, ganun. So, yun ang thoughts ko doon when it comes sa the word karma itself. Sige, sino susunod? Ikaw muna. Gusto mo ba? Sige. Yung sa akin, yung karma naman, parang, nabanggit niya parang sa Hinduism. Kanya na, kung ano yung ginawa mo before, o kung ano yung ginawa mo ngayon, previous babalik sa'yo. Parang sa akin, extended siya eh. Parang, inaano ko siya as, pangkalahatan. Bawa, applicable siya hanggang sa mga sa mga salinlahi ko. Parang ganyan. Yung word na karma para sa akin. So, kunyari, nag-a-apply siya din sa, may na-experience ako na na, kumbaga yung, nalaman ka lang niya na anak ka nung kaibigan niya. Ganyan. So, parang mas tinitreat nila ng maayos yung bata dahil nalaman nila na yung tatay niya, parang may legacy kasi. Yung tatay niya na nagkaroon ng magandang record dun sa sa mga mabait yung niya, ganyan. So, parang gumagapang yung lahat ng nagawa nung niya. Consider mo as good karma, yung good karma na ginawa nung
mga ancestors mo. Oo, parang ganun na. Somehow makes sense. Hindi siya limited sa kung ano lang yung sa sarili mo. So kung halimbawa, ganun din kung negative. So kung halimbawang may mga sablay kang ginawa dun sa sa time mo, pwedeng matandaan yun nung mga nakasama mo. Tapos sa anak mo naman o sa mga sunod na naman mag-reflect na sila din yung mapiperwisyo. Medyo may ako dyan eh. Napag-usapan to kanina lang. Parang let's go. I'm not going to drop names kasi baka may ma-offend Like yung mga politician na corrupt nakasuhan talaga sila. Yung mga anak and apo nila, they're living the life, man. They have the most expensive cars, nakatira dyan sa Ayala, Alabang, sa mga ganyan. Pero ang nagpakahirap do sa pera na yon is yung mga parents nila, yung mga nila. And yung parents nila iba nakulong na pero sila yung nakikinabang, tol. Okay. Parang tang-inang karma yun, sorry, pero grabe, di ba? Parang after all nung lahat na nangyari na sa ibang tao na naghirap dahil sa mga magulang nila, and then they're going to flex na nakakotse sila maganda, and then mayabang sila, maganda yung mga gamit nila, mga high-end yung mga damit nila. Parang that's rough, man. Kasi yung karma nila, parang ang ganda naman ng karma nila after. Sa atin, para sa akin, hindi pa naman siya tapos eh. Hindi pa tapos. Parang pwedeng pace pa lang to eh. Yep. And so, posible. And it's not guaranteed na masaya sila. Yun mismo. Hindi ibang point of view yun eh. Point of view natin yun as wala tayo nun. Sa akin kasi sa karma, as a Christian, hindi ako naniniwala sa karma. Kasi siya, sa Hinduism. Hinduism. Sa Hinduism si karma. Pero kung sa karma, siguro, naniniwala ako sa golden rule na yung do unto others what you would want others to do unto you. Mm. So yun, naniniwala ko may balik lahat ng ginagawa natin. And then, naniniwala rin ako na halimbawa kung tayo yung ginawa ng maganda or hindi maganda, tapos kung ano yung maging reaction natin, may balik din sa atin yung So, ganun siya. Yun lang. When you say the golden rule, do unto others what you others want to do unto you, naniniwala din ako doon. But it's something like a virtue. Like, gagawin ko siya kahit hindi ako nag-expect something in return. Yun mismo. Yun ang kumbaga, ang risk. Kasi magkakaroon ka ng expectation. Hindi, sa akin kasi, ang doon, parang ang perspective ko doon, hindi naman sa yung gagawa ko ng mabuti para may bumalik din sa akin ng mabuti. Gagawa ko ng mabuti kasi ayoko na, halimbawa yung gagawin kong kasamaan, sabihin natin na, saan ba mas maganda i-relate? Sa relasyon, sabihin natin mag-cheat ako. Okay. Ayoko mag-cheat yung partner ko sa akin. Yep. So gusto ko mag-stick na loyal ako doon sa partner ko. That's a good point. Kung sakaling magloko siya, di bye-bye. Hindi sa'yo yun. Like, hindi ikaw yun. Hindi ako agree din ako doon. Kasi ako ganyan din ako eh. Like, ibibigay ko yung lahat ng tiwala ko sa isang tao. Pag hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan, hindi ko kaya makisama sa kanya. Pero I'm not expecting na, wala rin ako expectation tol eh. Like sabi ko nga, previous walang judgment eh. Kaya hindi ko siya judge na, kasi hindi mo masasabi eh. Hindi mo masasabi yung kapalaran natin eh. Pero tama yun. Parang, kung ayaw mong gawin nga sa'yo, wag mong gawin sa kanya. Yun That's kasi the basic rule parang talaga. sa worldly view kasi, yun yung kumbaga, ang sabi, don't do unto others. Di ba may don't kapag sa worldly view? Pero sa biblical kasi, statement kasi, do unto others. Oo. So, gawin mo. Yung sa worldly view, wag mong gawin. So, ayun lang. Parang, meron nga akong, kasi many times kasi sa maraming tao at pagkakataon, I can give as many chances as I can eh. So, or sabihin natin, tulong, ganyan-ganyan. Pero, pagka enough talaga sa akin. Kasi, ewan ko, basta, gano'n. Parang kapag teka lang, may binigyan din ako ng wisdom pag, kung itutuloy ko ba tong, magpapaloko ba ako sa taon to, mga ganyan.
So, ayun, parang iwe-weigh mo yung mga bagay-bagay. So, Speaking of panloloko na ibang tao, parang will you guys let it pagka hayaan nyo lang, makakarma naman yan. Parang, or mangyayari din sa kanya yan. What are your thoughts about it? Parang, bakit ganun ba? Okay lang ba yun? Parang, In general. Oo, in general. hindi ako, sige, ikaw muna. Sige. Ikaw muna. Feeling ko pares tayo sagot eh. Sige, ikaw muna. Sa akin, hindi. Parang, depende sa sa ginawang masama. Kung may something na related sa sabihin natin sa batas ng tao, gusto ko ng justice. I will forgive you, pero kailangan natin mag-submit sa sa batas. Yep, like law, like batas. Yun yung yung parang sino ba yung kausap ko? Yung si RJ yata yung kasama namin dito Yan, sabi ko yun yung something na minsan contradicting sa Marami kasing contradiction dun sa Bible na mga commands and diba? For example, forgiveness, diba? Patawarin mo ganyan. Magpatawad. Pero may nakalagay din dun submit to authorities. Authorities meaning yung law, 'di ba na pwede ring yung law na nandito sa atin sa mundo, sa mga tao. So, paano mo papatawarin? Halimbawa, yung pinatay yung yung pamilya mo, mga ganun. Papatawarin mo ba? Pwede mong patawarin pero sige, haharap tayo sa pa rin, sa legal matters, 'di ba? So, parang sa akin ganun yung take ko doon sa sa part na 'yon. Yeah, sa'yo, Bin. Sabi kasi nila, di ba, mabuti ang nagpapatawad. Pero mas masarap sa pakiramdam kapag nakagante. Sabi ganun eh. Pero yun nga, sa kasi, di ba, ang dali niya sabihin eh. Ang daling, pero pag nandun ka sa moment, lagi palaging magkikick in yung thought na gusto kong bumawi eh. Parang ganun palagi yung ang tagal niyan bago mo mahilot yung mapakalma yung sarili mo na bago mo siya. Laging yun yung unang tendency ng typical na kahit ako tinatry kong ikalma yung sarili ko. Yep. Pero yun palagi yung initial reaction eh. Bago mo bago ka dumating dun sa tama talaga na ma-realize mo na yung mga dapat talagang gawin. Hurt people hurt eh. Sabi. Yun kasi yung initial reaction. Yun ang reason bakit bakit maraming tao na aggressive, violente, ganyan. Kasi may pinagdadaanan sila sa sarili nila. Sabi ko nga, paniniwala ko totoo sa akin lang. Nandun din ako sa part dati na gano'n na violente ako or willing ako lagi manakit. Pero para sa akin, tol, ngayon, kaya nothing is personal. Kapag ang isang tao, medyo nakanti mo ng konti, nag-react siya, galit na galit sa'yo, parang hindi mo siya dapat i-take as galit kasi sa akin, ako si Arvin, galit sa akin yung tao na yun. Hindi mo siya pwedeng sabihin ganun unless na personal talaga yung, let's say, bata pa lang kayo. Yun yung personal eh, magkakilala talaga kayo, galit kayo sa bata pa lang. Personal totoo kasi yung anak ko binasa siya, ito yung matagal, yun yung personal. Pero pag it's someone random na nakita mo lang, nakasama mo lang, at nagkaanuhan kayo, hindi yun personal, tol. May pinagdadaanan yung taong yun, upset siya sa bahay, bad trip yung relasyon niya, bad trip yung yun ang lagi kong nasa isip. Hindi personal, like nothing is personal pagka nag-react yan. And minsan, kaya natin gustong gumante, nagagalusan yung ego natin eh. Yung pride natin na parang, ako si ako si Ken, hindi nyo pwedeng gawin sa akin yan. Pag naisa ganun yung mindset natin, minsan, gusto natin mag-retaliate or gumante or But those are the hard things, tama nga sinabi ni Arvin, na mahirap talaga yon. But it will give you freedom kung ma-let go mo. Kung kaya mong i-let go. Hindi ako saint, hindi ako pero yun yung tama nga talaga dun i-let go mo. Yun yung tama. Pero mahirap nang gawin yung tama minsan. Para sa mga religious na listeners natin, ipagpasa Diyos mo na lang. Yeah. May mga ganun. Parang may nabasa ko dati, parang sabi, lahat tayo leaning towards superiority. Parang ganyan. So parang, yun daw talaga yung instinct or
nature. Parang main goal natin is maging superior sa lahat. Superior sa atin, maging hari ng sarili nating mundo. Which is hindi nangyayari kapag may ganun nga eh. Kasi bigla ka naging out of control eh. Yan, may sumingit sa wala yun sa plano mo eh. Or anything na hindi mo inaasahan, tapos biglang nangyari yun. Kaya tayo minsan nagagalit. Kasi taliwas yun dun sa pangarap natin na tayo ang hari ng sarili nating mundo. So, tayo yung magaling. So, kapag may roadblock, naiinis tayo, di ba? So, kaya mas maganda yung you can't hurt me. Yung You can't hurt me. Si yan, tol, yung libro na You Can't Hurt Me. Sino to yung Navy SEAL na kalbo na si Joe Rogan? Hindi, kasi in-interview ni Joe Rogan to. Basta yung takbo siyang takbo, kahit may bali na siya, kahit na may siya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Hindi kasi ako maalala sa pero meron siya nag-ano rin siya sa mga podcast. Pero yung mga motivational voice na nadidinig niyo sa Instagram, sa siya yun eh. Na parang kahit anong mangyari, gawin niyo pa rin dapat yung gawin, ganyan. Yung siya yun. You Can't Hurt Me yung pangalan ng libro niya, kaya ako maalala. Okay. And namin yan ni Olen eh. Isa sa mga tag dito. Si Olen nga pala guys yung namin, colleague namin sa Cubao. So, isa yan sa parang values namin na pangarap namin maging unshakable. Si yan, tol, naalala ko na yung name niya. David Goggins. Malamang narinig niyo siya. Si David, siya isang Navy SEAL, tapos nagba-back-to-back siya ng ultramarathon na kahit bali na yung paa niya, tumatakbo pa rin siya. Because that's how they are trained. Parang sa Navy SEAL, kahit may tama ka na ng bala, babaril ka pa rin, sasamahan mo pa rin yung mga kasama mo. Parang ini-explain niya na, kaya yun ang title ng libro niya, You Can't Hurt Me. Pag nanakit ako, may magsasabi sa akin, You can hurt me. You can hurt me. Naipasok pa rin yun eh. Comedian. Okay, so let's now move forward. No? Susunod naman tayo. Ang next phrase natin is energy and frequencies. Sama na natin dito yung vibration, tol. Yung parang, eto kasi yung thoughts ko dito, tol. Energies and frequency. So tayo, yung buong katawan, lahat ng bagay dito is gawa sa molecules, di ba? Parang molecules. Tayo, katawan natin, cells, and then molecules, and then atoms. After ng atoms, it's just waves and frequencies na lang. Like kung electrons na lang. Katulad ng ginagamit natin signal sa cellphone, sa wireless, lahat yan di natin nakikita, but they are existing. Like frequencies yan, electrons yan. Parang tayong lahat, lang tayo, parang frequencies lang tayo ng energy. Lahat tayo gawa sa energy. Ano yung thoughts nyo doon sa ganun? Even sa gitara, sabi nga sa kanta ni Red Hot Chili Pepper, Californication, yung they're just another good vibration. Parang part yun ng parang sa gitara eh. Nakalimutan ko exact na phrase. Pero yun yung sinabi niya. They're just another good vibration. Kasi pag tumutugtog ka ng gitara, nagpo-produce ng vibration, sound, frequency that turn to energy and ma-absorb ng mga tao yung frequency na yun. So, ano yung thoughts nyo about sa energy and frequencies? Parang lahat tayo nagpo-produce ng kanya-kanyang energy. Good and bad energy, high and low energy and frequencies. And Matrix. Di ba? Parang nasa Matrix lang daw tayo. Ayan. Lalim, tol. Ano, Ken? Lalim. Hindi ko kaya explain. Pero may experience ako na parang nagpapasa talaga or nakaka-receive tayo ng energies. Halimbawa, kung yung parang nasa-sense mo kung ano yung energy nung kausap mo, kung halimbawa ito ba, hindi ko lang maalala kung dahil ba sa body language, mga ganon. Psychology, tol. When it comes sa psychology, totoo natin yung psychology graduate. Ganon. Hindi kasi ako nag-aral ng mabuti. Ako naniniwala ako dyan sa yan sa energy and vibration. Kasi witness yan sila na kapag ako hindi ako okay o minsan hindi ako nagsasalita. Hindi talaga, pero yung sumisingaw sa balat ko talaga yung vibe ko. Kung ba yung kahit hindi ako nagsalita, yung body language ko hindi ko in-express na galit ako. Pero yun. Mararamdaman mo talaga yun na na kung ano yung gusto kong maramdaman.
Tsaka, sa mga positive na din, na bagay, kunyari, ayan, pag-ibig. Yun, di ba? Kumbaga yung feeling na, kapag, yung pag may humima sa'yo dito na, iba pa yun. So, sabi nila sa, yung, kunyari, yung manyakis. Yung hawak. Alam mo kagad. Kunwari, hinawakan ka ng typical lang versus yung hawak ng manyakis. Nararamdaman natin yung difference. Nung may mali siya sa hindi. Kahit wag muna sa hawak, sa simpleng high. Sa tingin. Diba? Dating pa lang. Tingin pa lang. Meron ng senses. Alam mo na kagad. Diba? Ako naman din, dyan eh. Lalo na sa quantum physics, tol. Pag pumasok, mas malalim na yung quantum physics, tol eh. Yung talagang... Gusto matutunan yung quantum string physics. Theory na tayo. Ang lalim na yun, tol. Kasi parang sabi nga yung DNA mo, pag dinala sa ibang lugar, tapos tinest kung magre-react yung DNA mo sa ibang lugar, sa kabilang building, tapos nandito ka, gagalaw pa rin siya. Parang konektado pa rin siya sa'yo. Parang something na gano'n. So, ako yung naniniwala din ako na connected tayong lahat eh. Like, lahat tayo konektado. Sa one way or another, pero yun nga, sa energy. Relativity. Einstein na, relativity na total. Tol, medyo yan. Pero, EMC squared. ang lalim, tol eh. It's something na, sabi ko nga, babalik ako sa idol ko kay Alan Watts na, something na hindi natin maintindihan. Not in this lifetime, not in susunod. Okay. Na parang, it's nandyan lang siya. Andyan yan. Ngayon, gumagamit tayo yan. Energy. Tsaka yung mga music, may mga healing music, di ba, tol? Yung mga, kung ilang hertz, yung 588 or 5 something hertz. Or 40. Yung mga gano'n na depende sa kung ano yung nag-heal. Parang, it's something good na i-explore. And one of the reason bakit ko rin open up yung mga ganitong topic is, hindi lang para may matutunan tayong tatlo and yung mga listener, but for also them to explore kung ano yung mga sinasabi natin, kung ano yung mga inaano natin na. Mag-research din sila sa sarili nila. Kasi ako, nagbabasa lang akong libro, nag-research din ako. Kaya ako napapaliwanag sa inyo to or nagkakaroon tayo ng ideas din sa mga ganyang bagay. Kumbaga, wag parang encouragement sa mga viewers, listeners natin na din. Wag basta makinig or sumunod. Questionin niyo yung mga bagay-bagay sa paligid niyo. Parang i-research niyo rin. I-weigh niyo rin. Saan siguro awareness. Parang awareness yun. Awareness na pakiramdaman mo yung wag kang bumasa sa surface level. Ako fan ako ng feeling ng body language kasi ayun minsan hindi basta nagsisinungaling. Kung ano yung nararamdaman mo. Diba? Ano yung nasa-sense mo sa paligid mo. Minsan pagkatiwalaan mo din 'yan. Yan, vibration nga eh. Ika nga, 'di ba? Trust your instincts, 'di ba? Ganun din, 'di ba? Doon din 'yun eh. Yung trust yung energy na nare-receive mo eh. I think it's also something that you need to work out kasi sa akin, mindfulness and meditation, nagtutune ka sa isang frequency niyan eh. Kapag mindful ka, mas madali mong masasense yung frequencies ng ibang tao. Kasi mas naiintindihan mo sila, mas madali kang mag-a-adjust. And merong example ng wala akong video na mapapakita sa inyo, yung tuning fork. Di ba may tuning fork? Pag yung frequency, di ba kada tuning fork may certain frequency siya. Pag magkaiba yung frequency ng tuning fork, pag pinatunog mo yung isa, hindi gagalaw yung isa. But pag parehas ng size, parehas ng vibrate ng frequency, pag pinatunog mo yung isa, magre-react yung isa. So, na-absorb niya. Paano mo i-explain yung ganong klaseng level ng frequencies, tol, di ba? Parang ang lalim. Yung dito rin, di ba? Pagka meron tayong tinutonong or pag may nahit tayo certain key, for example, G, tapos nagba-vibrate din yung di ba? Yung ibang string. Nakalimutan ko yung term dun. Acoustic resonance. Acoustic resonance. Ang alam ko, resonance nga eh. Nag-resonate yung mo. So parang dyan related yung kinukwento mo kanina na yung sa DNA kung i-apply sa ibang lugar. Parang gano'n. DNA yun yung tuning fork. Parang ganyan. Like ako pagdating ko dito sa trabaho like dito nung nalipat ako dito. Alam ko si Arvin magkakasundo kami like eto talaga kami dito parang yung mga trip namin, alam namin, itong usapan to, itong podcast na to, kaya rin nabuo to dahil... Kaya wala pang idea, tol. Hindi naman ako nagpakilala kay Lawrence sa hindi kami, parang, alam ko yung, may intindihan niya yung, parang nasa same frequency kami. Baka magkamag-ana kayo. Baka nung, may resonance. Baka mga dati kaming katipunero, tol. Sa past life.
Di ba nangyayari sa atin yung Bini? Yung vibrations na yun, nangyayari sa amin ni Alvin. Yung halimbawa, yung may, nung mga panahon na ligaw na kaluluwa pa ako. Ano yan? May gagawin niya si Arvin. Tapos message sent sa akin, nare-receive ko. Wala akong wala sinasabi. Pero nagigets niya yung Parang nababalik ako on track na kasi yun nga may tendency ako na madali ako ma-distract. So, pagka halimbawa biglang nagbe-base na ako dun, biglang makikita ko lang si Arvin. Tapos na yun? Alam mo na. Titigil na ako na sabi ko parang gets ko na agad. May ganyan din ako. Meron akong classmate simula high school hanggang college. Yung sabi ko nga na kaibigan ko si Mike. Nung nasa college kami, tol, parang tawag namin B1 at B2 kasi matatangkad din kayo para sa 6-footer. Parang pag nagtingin na kami, naisip ko B1, parang sa palagay ko nga B2, parang gano'n. Ano yun? Lagi kaming same, yung ideas namin, yung namin. Kasi tagal na rin kami magkasama, magkakilala. So, feeling ko same frequency kami. Ang pinaka-worst na ginawa namin, tol, nasa college na kami. Sa previous school namin, nung high school kami, bukas yung ibabaw nung mga klase. Yung divider lang. Divider lang yung mga classroom doon. So kapag merong may birthday, kumanta sa kabila, makikanta kayo kasi hindi nyo maririnig yung klase dahil dahil open nga yung ibabaw. So kakanta rin kayo. Pag nagpalakpakan sila, tol, papalakpakan rin. Ganon. Eto ka, tol, college. Ma-share ko lang funny story. Sa college na kami, first year college kami noon. Nagpalakpakan, tol, yung kabilang building, yung kabilang room, sa room namin, tol. Palakpak din kami dalawa, tol. Nakisali kami, pero manungkot noon, kami dalawa lang. Tingin sa amin yung classmate namin, yung namin. Sabi ko, yun yung example na magka-same wavelength talaga kami na hindi kami nagdalawang isip, tol, na nasa college na kami at ginawa pa rin namin, patukuha namin. Yung nakaraan, di ba may yung ang galing ka mo. Renz, yung nag-iisip ako ng yung lechon. Parang hindi, chicharon. So inisip ko parang gusto ko ng chicharon ngayon na yun yung ulamin. Tapos biglang nagsalita si Arvin ng tungkol sa chicharon. Ano ba yung sabi mo? May chicharon kaya dyan sa Yun, sabi ko, parang naisip na. Narinig ba yung yung sinasabi sa utak ko, mga gano'n. Well, that's vibration. May isa pa, may iba pang yung kanta. May kanta ka sa isip mo. Na biglang kakantahin nung kasama mo. Oo, tapos yung sabay pa kayo dun sa yung sa mismong part. Tapos ko yan, kadalasan yan, sa mga talagang close mo din. Minsan sa airmat ko, nasa isip ko, bigla niya kakantahin yung mismong part na yun. O sa partner mo, ganyan, di ba? Medyo ako doon. Lost ako doon. Parang hindi ko... Hindi mo pa na-experience? Hindi ko na-sense, parang gano'n. Hindi mo pa na-experience yung yung parang may naiisip silang kanta. Then, may naiisip, may kanta ka sa isip mo na nagpi-play sa isip mo. Tapos yung kasama mo, biglang kakantahin. Bigla niyang kinanta. Kung saan part tumutugtog sa isip Eksakto. Doon niya din nasasabayan. Never ko naman hindi kasi ako siguro ganun kahilig kumanta talaga kaya. Dito madalas mangyari. Kasi yung madalas kumakanta si Rosette Si Rosette. Kasama sa mga namin listeners dito. namin, yung cashier namin dito. Si Rosette. Yan, singer namin yan. Well, okay, so susunod natin. Ito na, yung something na pag-uusapan namin. Pero maganda yun ang ganda ng usapan natin sa frequencies and vibration, energy, frequency and vibration. Parang, rin talaga, parang, ako kasi as a leader dati, ganun yung way ko Kailangan mo i-lift yung energy ng lahat ng tao para maging productive kayo, maging kayo. Anyway, so moving forward tayo, ito na, yung pag-usapan natin, yung law of attraction. Ito na. So, I'll let Ken i-explain kung ano yung belief niya when it comes sa law of attraction. Sa akin, law of attraction. As a Christian, hindi ako naniniwala sa law of attraction kasi parang ang insight ko dyan is madidisappoint ka lang
Madidisappoint. Pero Ken, sorry, I have to cut you off. Pero matanong ko lang, is this something na ikaw lang or you can say na yung mga Christian ang naniniwala? Hindi, sa akin lang Sa'yo to. lang, Sa akin okay. to. Ayun, parang madidisappoint lang. Sige, ako na lang. Parang madidisappoint lang ako. Pag nangyari. Oo, sa law of attraction. Kasi, parang na-defy yung or nakokontra ko yung faith ko kay God, na dependence kay God, na kung ano yung will niya para sa akin. For example, paano ko ba i-explain? Parang ang hirap naman ilagay sa words nito. Basta yung parang dependent kasi ako kay Lord talaga, na as a Christian, na hindi sa law of attraction. Kasi pag law of attraction, 'di ba, kung ano yung iniisip mo, yun yung ma-attract mo . So, yun. So, hindi ako ganun. Madidisappoint lang ako. Kung isipin ko, yayaman ako ngayon, madidisappoint lang ako. Ganun. Example lang yan. Okay. Tol, ikaw. Anong thoughts mo doon sa sinabi niya? Sa akin, yung idea ko ng law of attraction, para siyang attracting in a calculated way. Parang ganyan. Na inaano kasi, kung mag-a-attract ka ng walang calculation, parang delusional ka lang na parang nag-a-attract ka ng by feeling, parang by belief lang din. Parang wish. Parang nagpe-pray na sana ganito. Pero wala naman akong ginagawa. 'Di ba? O naniniwala lang ako na ihihain siya sa akin ng kung sino man. Oo. Parang ganyan. So ang sa akin is attracting in a strategic way na ma-attract ko siya. Parang gano'n. Parang katulad pa rin ng pinag-uusapan natin kanina sa lamok. Okay. Na law of attraction. Kung attract mo yung lamok, dapat may something ka na ma-attract sa kanya. Okay. So parang gano'n. So ayun, is ang attraction ko is strategic. Okay. Pero eto, nag-search ako ngayon, parang ano yung ibig sabihin ng law of attraction muna? Para mas maganda yung natin, di ba? Yan, oo. Sabi pala yan na una. Pero Di syempre naman, may kanya okay yun, okay lang okay naman din, yun. no? Kasi may di kanya ba siya tayong manifestation? Parang Somehow ganun din naman yun. It's somehow. Sabi niya, a philosophy suggesting that your thoughts and feeling, particularly positive ones, attract similar experience, situation, and people in your life. So, yung law of attraction is parang, kasi to iba-iba tong law na to ito pa isa. Definition, parang galing sa Cambridge English Dictionary. Meaning of law of attraction in English. The belief that positive thoughts and action cause good things to happen. And negative thoughts and action cause bad thing to happen. So parang pag meron kang iniisip na maganda, mangyayari siya maganda. Pag may iniisip kang pangit, mag-a-attract ka din ng pangit. Yun yung parang basically in general na So, yung iba, alam ko may libro dito na ginawa yung mga ibang Even si Kong TV, nakita ko, ine-explain niya to na parang kailangan lagi mong iisipin, positive lang para maging positive yung mo, yun yung mga... Parang niya, makita mo na yung sarili mo doon. Oo. So, pala siya? It's a matter of perspective. Perspective. Navuvulol ako . So, perspective yung hindi siya yung parang wish system na parang ganun ba? Ang tingin ko sa kanya kasi is parang yung iba kasi sa material na bagay natin nakapokus of attraction parang katulad nung nakikita natin sa ganito kasi yan tol, parang for example si Kong TV gusto niyang yumaman, so iisipin niya lagi na parang yayaman ako everyday. Regardless kung anong ginagawa niya, iisipin mo yayaman ako. Parang ganun lang. Parang, example pa ng, hindi ko naman siya pinanonood actually. Hindi ko alam kung ano yung buong story. Pero nakita ko siya once, nakaupo siya sa kotse, pinapakita niya yung libro na Law of Attraction. Na parang sabi niya na, ito, ganyan. Which is,
kasi nagbabasa rin ng libro. Ibig sabihin, sabi ko, for someone na puro kalokohan ng content at nagbabasa ka ng ganong klaseng libro, ibig sabihin, may laman yung utak mo. Meron ka rin kahit pa paanong talent and skills talaga na hindi ka puro comedy lang and unlike nung iba na example ko lang din, si Wamos, di ba? Si Wamos, alam mong nothing against sa kanila, no? Si Kong parang pinaghirapan niya talaga yung kung ano yung meron siya dahil typical lang yung itsura niya, tsinaga niya talaga, ginapang niya. Si Wamos naman ganun din. Sinipagan niya yung pagpe-perform, pero at the same time, ginamit niya yung physical na itsura niya para naging leverage na yun. So, mas naniniwala ako sa law of attraction ni Kong na parang inano niya. Pero siguro, ganun din, ginamit nila na, iniisip nila na, yayaman ako, magkakapera ako, and then papasok yung mga desisyon mo sa buhay, kung anong gagawin mo. So, parang manifesting, ganun nga yun, iisipin mo kung makukuha pa siya or hindi. Kailangan lagi mo siyang iisipin. Pero somehow pwede mangyari yun kasi paniwalaan mo muna eh. Kailangan mong paniwalaan kung ano yung gusto mo. Kailangan pag tinignan mo yung sarili mo na gusto kong maging ganito, hindi pwedeng half-cook na bawa ko, gusto kong magkaroon ng 100,000. Ngayon, ang goal ko personally, gusto kong magkaroon ng 100,000 subscribers sa YouTube. Kasi gusto kong makuha yung silver play button. Kailangan mo munang paniwalaan na makukuha mo yun. Kailangan mo munang siguro yun yung isang aspect ng law of attraction. Okay. Na kailangan mo munang paniwalain yung sarili mo, paniwalaan na gagawin mo yung isang bagay para makuha mo siya. Dapat wala kang doubt sa sarili mo. Yun. Parang ganun yung dating sa akin. Parang, I'm gonna be the king of the pirate. Pero One Piece. Di ba pag inisip mo na na magiging kasing yaman ko si Elon Musk or magiging parang yung palang the thought pa lang na pumasok sa isip mo, hindi ka na ma-attack sa iniisip mo parang gano'n. Pero sabi nga nila, dito yung questionable ang law of attraction. Paano kung paniwala ka tol na magiging kasing yaman mo si Elon Musk sa loob mo? Like buo talaga yung loob mo. Ma-achieve mo kaya yun? Parang ganun ba yung... Yun yung niya, no? Yun ba yung kapangyarihan niya? Yun ba yung kapangyarihan niya na pag pinaniniwala mo yung sarili mo na kahit imposible, magagawa mo, ganun ba siya kapangyarihan yung law of attraction? Yan yung yung... Limit siguro. Posibleng limits niya, ganun. Parang insight ko kasi dun sa sa law of attraction is nagiging dependent ka sa sarili mo. Kung halimbawa, kung ikaw ay katulad ko na Christian, nawawala yung dependence mo kay God sa kung ano yung plano niya para sa'yo. Kasi, if you have faith na si God yung, by God's grace nga, di ba? By God's grace, nandito ako sa kung nasaan ako ngayon, hindi dahil sa sarili ko. Kung manifestation yung inaano natin, halimbawa yung isang tao, sinasabi niya, law of attraction, kaya ako nandito, ganyan. Mababaliwala asa na si Lord doon sa, di ba? Sa perspective lang naman. naintindihan ko. I wouldn't comment about religion kasi it's something na endless yun eh. Like parang ako hindi ko inaalaw sa channel ko dati yung sa channel ko yung religion, but I'll let Arvin or kasi to give his thoughts about dito kasi ako hindi ako kasi nga pinopromote ko yung healthy na para sa mga subscribers, followers ko. But I'll let Arvin talk about it or kung ano ma-opinion. Anyway, talaga, tawag dito, contradicting talaga sa religion yung topic natin na, kunwari, attraction. Kasi parang tama ba yung pagkaintindi ko, tol? Yung may plano, parang ganyan. Parang ganun yung may plano sa'yo. Sa Christian yata, parang may plano si Lord para sa'yo. Yun ang pinag-wala. Yun ang nasusulat. Ganun siya. Even the Islam or, kung doon nagkakamali sa Muslim, yun yung maktub na kasabihan. Maktub meaning everything is written. Nasa yata, nasa Quran. Ganun. Okay. So parang pag ganun, kunyari, yun yung belief natin. Ako ganun. Na paniniwala ko siya everything is written, parang ganyan, o may plano para sa akin. Parang ang ko niyan, yun pala may plano pala So, ano pang gagawin ko? Parang wala din magmamatter yung kung mag-a-attract ba ako o law of attraction pa ako kasi may plano naman pala sa akin. Hindi ako naglo-law of attraction. Hindi kaya,
Yun yung kung ano, so hindi na siya applicable sa ano, sa akin kung naniniwala ako na tama. Tama ba? Parang hindi, kasi ang mangyayari kasi kapag halimbawa kung as a Christian hindi wala ka nang gagawin kasi may plano na pala may mangyayari naman sa akin na gano'n. Hindi, kumbaga faith without faith without action is dead. Nakalimutan ko yung statement na gano'n. Pero yun nga, kung yung faith mo kasi parang bunga yung action mo bunga na lang yun ng pananampalataya mo, yung kung ano yung halimbawa calling ko as a musician na ito yung parang ginaid ako ni Lord na na ito yung nilagay niya sa puso ko na calling ko talaga maging musician. And then parang papunta doon yung mga kilos ko, ganyan. Yung track talaga ng nung mga decisions ko, buhay ko, ganyan. Papunta diyan. Ayun, parang hindi ko na kailangan. Parang teka lang, wala ako. si Lord na yung bahala sa'yo. Basta gawin mo yun. Parang gano'n yung concept. Kumbaga, yung faith mo yung nagdala sa'yo dyan sa lugar na yan, kumbaga, by God's grace. And then, yung kinikilos mo is bunga lang siya nung pananampalataya mo. So, hindi siya yung gagawin mo na para makuha mo itong ganitong bagay. Okay. Well, ako, I still believe in God. I believe someone out there in the universe is created everything and siya yung higher being talaga. But I'm not practicing any religion talaga. This is the first time I'm going to talk sa channel ko about religion. Pero isang statement na hindi ako may sabi nito. Nadinig ko lang to sa isang movie na what if si God daw is isang bata lang na merong ant farm? Narinig niyo ba yun? Sikat na movie ito, nakalimutan ko lang Parang in-explain niya na ang Diyos daw is isang bata na meron siyang ant farm. Meron siyang farm ng mga langgam na bahala kayo, gawin niyo kung ano gusto niyo gawin dyan. Palanoorin ko lang kayo. So parang wala doon yung part na pagpapasa Diyos mo na lang. Paano pag ganun nga bata lang siya na nanonood lang sa atin si Diyos na bahala dyan, tapos yung bata nakatingin lang sa'yo doon sa farm. Sige, bahala rin kayo dyan. Parang ganun. Parang it hits me hard doon sa dialogue na yun. Hindi ko alam kung anong movie, nakalimutan ko na parang paano pag ganun nga, kasi nga binigyan tayo ng free will meron tayong free will na gawin kung ano yung gusto natin. Kaya niya siguro nasabi na para lang siyang merong ant farm or yung display ng mga langgam para tayong mga langgam na sa aquarium, pinanonood lang tayo ng bata kung anong ginagawa natin, and yung bata yung God. So para sa akin, may free will tayo. Kaya ako nag-lean forward sa universe na magdo-donate ako ng kung ano mabibigay ko sa universe na energy, vibration, and good vibes, and kung ano pa man. Yun yung naging ko doon. Kaya naging universe kasi para sa in general, open sa lahat. Oo. Even for the meron din kasing religion na universe yung may ganun. May Scientology, merong mga sobrang daming religion sobrang even si Rizal nga. Parang ganun din yung konsepto na para naniniwala din ako na may Diyos. Pero wala lang ako, hindi lang ako fan ng kahit anong religion. Though Catholic ako, pero kumbaga yung parang kasi hindi ako against sa Christianity parang inaano ko lang, nagre-raise siya ng madaming question siya palagi. Palagi. Parang ganyan. So kunyari, personally ako din tired, sobrang tired na ako sa ganyan na mga discussion sa mga ganyan, na napapunta sa debate. Ayoko ng ganyan. Pucha, kaya nga ako nagtatrabaho sa Guitar Pusher kasi gusto ko kapayapaan. Tama naman yun. And meron ngang babalik ako kay Alan Watts. Si Alan Watts in-explain niya lahat yan parang isa siya sa pinapractice niya lahat ng religion, tinry niya, and I've been following. Pero matagal na to. Like, yung mga talk niya noon, during the 70s, parang ngayon lang nabubuhay Kasi after some time, ngayon lang napapatunayan na somehow, hindi natin alam kung anong totoo Hindi pa rin natin alam kung anong totoo mangyayari. Sabi niya, meron siya sinabi nag-mark din sa akin na the road to hell is paved with good intention. Parang lahat ng papunta sa impyerno, nakalagay dyan yung magandang intention na parang, alam mo yun, yung malinis yung intention nila, pero papunta ka pa rin sa impyerno. Parang pabagsak ka pa rin. Example niya dyan, parang example niya dyan.
yung mga hari at reyna nung araw, kino-colonize nila yung ibang lugar. Kasi naniniwala sila na pag under kayo ng namin, ng kaharian namin, magiging mabuti yung buhay natin lahat. Tapos meron pa silang paniniwala na like sa Africa, di ba? Itong mga taon to masasama to, kailangan ubusin yung lahi. Pero anong intention nila? Mabuti. Parang gusto nilang maging mabuti yung sangkatauhan para sa kanila. Hitler, inuubos niya yung mga Mga Jews kasi paniniwala niya na parang hindi rin okay yon. Dapat ito lang din dapat. So, hanggang ngayon, ilang taon na yung nakakalipas, nagkakagulo pa rin tayo. Palestine and Israel, hindi pa rin natin alam kung anong mangyayari. Pero yung both side gusto lang nila mabuti. Di ba? Ang lalim nun, tol. Ang lalim nun. Pwede natin sa Marvel, si Thanos. Di ba? Parang ubus na lang natin lahat nung parang yung ganun ba yung Good intentions din siya. Pero sa perspective ng nung Marvel superheroes, kalaban siya, di ba? Somehow, nga yun. Sa matter of perspective, mga ganun. Parang sobrang layo malayo na tayo sa law of attraction. Yun, anyway. Hindi, law of attraction ni Thanos ito. Bawasan yung sa kasi, mga tao, di ba? sa law of attraction, mabalik nga tayo sa law of attraction. Parang, yun nga, manifesting, paniniwalaan mo yung gusto mo mangyari. Ang magandang question siguro dyan, ginawa nyo ba yun? Or somehow nag-manifest kayo? Ako, oo. Yun nga, dito. Yung, by choice talaga yung manifestation na nangyari sa akin. Na, pinili ko yung gusto ko kahit na parang hindi ko alam. Parang hindi ko alam kung ano yung dadayban ko na yan. Pero nagdive ako dyan. Tapos, ayun, dun siya nagtuloy-tuloy. Nandito ko sa kung saan ko gustong lugar. Kasama ko yung kung anong personality ng tao yung gusto ko. So tingin ko, nag-work sa akin kahit papaano yung law of attraction unconsciously. Oo. Yan. Well, ngayon ko lang din natanong sa sarili ko yan kung nagawa ko ba yun, kung ginawa ko ba yun. But I would say yes kasi there were times na siyempre nag-struggle ako sa buhay. Another story yun na talagang walang-wala akong pera. And ang option ko lang nun is magkatrabaho. So, bago lang nun yung uprising pa lang ang call center nun, napakahirap matanggap. Parang wala akong ginawa tol araw-araw, iniisip ko, makakapasok ako dito. Makakapagtrabaho ako dito. Magta-training ako dito. Paghihirapan ko to para magawa ko. Kasi ito lang yung meron ako. So, I think that's somehow manifesting na magagawa ko siya. Kahit noong time na yun, to be honest, talagang hindi ko nakikita yung sarili ko na nagtatrabaho sa English yung nature, yung magsasalta ka. Nag-sink in lang sa akin na magiging mahirap yun nung in-interview na ako ng parang may training center kasi na sabi niya sa akin, pinapa-explain niya sa akin yung resume, yung pinilapan ko na form, bakit daw okay lang sa akin na malayo yung commute sa trabaho kesa dun sa malapit lang pero maraming sakay. Okay. Kasi yun ang sinagot ko eh. Hindi ko ma-explain sa English, tol. Parang gano'n. Yung tanong ko dyan, di ba, ayan, sabi mo, parang lagi-lagi, iniisip mo siya, makakapasok ako dito, mag-train ako dito. Nung time na yun, inisip mo ba siya intentionally as para mag-attract? Yun nga eh. Diba? So, hindi naman. Kaya parang ang doon is, choice mo lang siya eh, di ba? Hindi mo siya inisip as para ma-attract ko to, iisipin ko to araw-araw. Hindi naman siya. Diba? Or, masabi ba natin na hindi natin alam na ginagawa natin yung law of attraction? Kasi ngayon na lang siya lumabas yung knowledge na yan eh. Yung parang ngayon lang lumabas yung pero ako, tinatanong ko sa sarili ko kung ginawa, parang hindi ko siya inisip para i-attract eh. Pero ginawa ko siya. Like araw-gabi, iniisip ko siya na makakuha ko rin to, gagawin ko to, magagawa ko to. Para saan mas matalinhaga yun yung ganong approach? Kasi talagang intention talaga. Para kang para wala ka ng way eh. Wala ka ng basta tinatarget lang kita na Pero rin, kukontrahin ko rin yung sarili ko. Kasi babalik ako doon sa ibibigay sa'yo ko para sa'yo yan eh. Diba? Parang, paano kung talagang hindi para sa'yo yun? Like, hindi ka talaga nag-fit doon. Parang,
Parang akong ganun. Pero ayun nga. Hindi, ano ba? Babalik tayo dun sa topic natin last time na. Paano kung magka-cancer ka? Paano kung magka-cancer ka despite puro ng pag-exercise mo? Diba? Parang mas maganda pa rin yung tumataya ka talaga. Oh. Kahit na sabihin natin na hindi ibibigay yan. Kung paano mo malalaman yung kung makukuha mo yung gusto mo kung hindi mo siya pipiliin in the first place. Kasi kung ipagkait sa'yo yun, end of the day, hindi para sa'yo. I mean, may ginawa ka. Oo, meron ka. ka. At masasabi mo, tinry mo. Oo, pero yung wala kang inisip mo na lang as, di ba ibibigay sa akin niya kung tadhana ko. Yung sa kung law of attraction, di ba hindi nga ako naniniwala doon. Siguro mas paniniwalaan ko yung you hit 100%, you miss 100% of the shot you don't take ni Michael Jordan. Michael Jordan. Yung sabi niya you miss 100% of the shot you don't take. So sa akin, kung meron akong isang bagay na pinagkaka-interesan ko, kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo sa last episode yata na mention ko na marami akong interes sa buhay na susubukan ko 'yan. Try. Isa ng example, nag-try ako mag-stream dati ng game stream. Tapos malalaman ko kasi talaga 'yan kung para sa akin 'yan. Kung halimbawa itong music tinry ko, alam ko na para sa akin siya kasi siya yung consistent sa buhay ko or constant na nangyayari sa buhay ko with or without having to play the musical instrument. So, ito talaga yung interest ko. So, kaya, ayan, pinurso ko siya. And then, all in ako dyan sa music talaga. So, sa ibang mga bagay, syempre hindi naman limited na dapat isang bagay lang yung interest natin. And, ayun. For example, yung sa game streaming, nag-stop naman ako kasi nag-end na yung parang era na yun yung kumikita na part kung ano yung game na nilalaro ko. Nag-iba na ngayon So, wala. Na tol? IRL na ba yan? In real life. Alam mo ba yan? Yung nagtatakbo ka dyan sa kalye, pakita mo yung yung mga ganun ba? Yung di ba yung nanggulo si yung Russian nanggulo sa yun ang streaming ngayon na uso Hindi na gaming. In real life na. IRL na tinatawag. Hindi naman sira yung ulo. Kasi you can do it in a nice way na magpinyan ka. Pero yung sa kanya kasi talagang Pero sa ganyan naman, content is king kasi pero ano ang content, di ba? Yun yung tanong dun. Iniisip ko kung kaya din ba hindi, di ba yung topic natin kanina, attract or chase. Parang inisip ko kung di ba hindi ka din parang fan ng attraction. Kasi parang somehow totoo siya Kasi yung na-observe ko kay Ken na approach niya minsan chase. Chase yung yan. Personal na yan, tol. Yung personal na opinion mo yan kay Ken. As perception ko sa'yo. Kunwari, yung pag mayroon siyang something na gustong makuha. I-chase niya talaga. I-research niya. Puro yun yung hanggang... Doon yung tutok ko talaga. Hindi ko kung attraction ba yun. Medyo parang chase yung dating sa akin. Kunwari, yung mga ilan chase yun kapag inaano mo. And minamanifest mo na yun Parang kumbaga, kailangan ko talaga ng parang second opinion. Kasi hindi ko alam kung maganda ba sa akin. Or mabuti ba to. Justify ko kasi talaga basta gusto. Sobrang prank ako naman kay Ken So parang, minsan, gina-justify niya na talaga yung pangangailangan. Hindi talaga nag-agree madalas. So lagi ko siyang kinukontra na, hindi mo kailangan yan, hindi ko kailangan. End up, bibili niya pa rin yun. So, yung mga Insta360. Nagbago na ako. Ganyan. So, somehow, tama nga siguro siya sabi ni Ken na siya. Hindi siya, hindi siya more on pursue and attract talaga. Kung malalaman ko na na hindi nga to para sa akin. So, sabi nga pag mga enthusiast ka,
kulang yung isang isang buhay sa'yo. Kasi ang dami mong gustong gawin eh. Ang dami mong gustong masubukan. Ako, ang dami ko rin gusto subukan. Pero, syempre ako, no, again, sabihin ko, ako yung nakakatanda dito. Parang, kulang talaga yung isang buhay mo kung gagawin mo lahat. Pero kung kaya kong gawin lahat yun, gagawin ko yun. Like, kung kaya ko, una, financial. Hindi tayo, siguro kung pinanganak ako mayaman, like marami akong pera, chase ko lahat yan. Gagawin ko lahat yan. Yung mga gusto kong gawin. Gusto ko mag-surfing. Gusto ko tumira sa abroad. Tumira sa ganyan. Pero, hindi nga, sa natutunan ko, it still doesn't guarantee yung happiness. Kasi, kaya ka mo naman ginagawa yan kasi gusto mo maging masaya at the end of the day. Eh. Gusto mo yung feeling na fulfillment, satisfaction. Pwede mong gawin lahat ng sinasabi sa'yo ng katawan mo, magiging enthusiast ka ng lahat ng bagay. Pero at the end of the day, pag hindi ka na masaya, hindi ka na masaya. At saka nasaan yung meaning? Yun. Pag lahat, meron ka, lahat ginawa mo, normal na sa'yo lahat ng bagay. Sa akin, yung mga maliliit na, parang, di ba, sa atin kasi, parang ang hirap sumaya kapag yung idea mo ng masaya is, luxurious talaga. Luxurious, or, yun nga, lahat ng bagay na wala ka. Like, nag-iisip ng bagay na wala ka, pero sasabihin mo, pag meron na ako ito, magiging masaya ako. Ang na-appreciate ko ngayon yung mga kunwari kanina may dumating akong parcel. Pinakita ko kay RJ. yung shield nung ihawan. Yung ihawan. Yung shield para hindi mahanginan. Sabi ko, ito yung mga kaligayahan ko ngayon, Jay, Or yung mga bagay na gusto kong gawin talaga dati, hindi ko nagagawa, yung skateboarding. So, nung nagka-chance na kumuha ko nung skateboard. Hindi ako ganun ka-technical mag-ride, pero kumbaga na-experience ko na nakakapag-ride ako. Nagawa ko yung parang matagal ko na gustong gawin. Tapos hindi naman siya mahal. Well, yun. Parang siya so, walang literal na bucket list, pero parang may bucket list ka. Parang yun sa akin, talaga parang wag mo talagang papatayin yung bata sa loob mo. Tama. And isa dyan, bakit mo dapat gawin yun? Lalo yung mga simpleng bagay gano'n. Neuroplasticity. Like yung sa utak natin. Kapag may ginagawang bago, yun yung nagpapasharp ng utak mo hanggang pagtanda mo. Kaya ako gusto ko mag-play ulit ng music. Nagpa-play ako ng gitara ngayon. Matagal na ako walang gitara. But it's so refreshing sa utak pag may chords kang sinasaolo, mayroon kang inaano para sa akin. Hindi mo naman kailangan maging expert talaga sa paggitara, but you just have to play or enjoy something. Yan yung magpapabata sa'yo. Nung bata tayo, tol, parang hindi nyo ba naisip nung bata tayo, parang lahat ng bagay makulay. Lahat ng bagay masaya. Big deal, no? Kasi napaka-malleable pa or nahuhulma pa yung utak natin eh. Parang lahat, may learnings, may Habang tumatanda tayo, nawawala yung learnings. Nawawala yung mga natututunan natin. Kaya yung mayabang tayo. Yung mayabang tayo. Alam ko na yan eh. May mga gano'n tayo. Big boy na ako. Pero, at the end of the day, pag tanda mo na, kailangan may mga bago ka pa rin learnings para hindi ka hindi mawala yung sharpness ng utak mo. Kumbaga, maano na yung utak mo pag hindi mo na siya ginagamit. Parang lahat automatic na. Lahat yun at yun. Lahat na routine na lang ganun. Di ba parang ang sarap nung bata tayo pag nag-imagine ka tol ng naglalaro ka, piloto ka. Parang ramdam mo tol, piloto ka. Di ba? Dati sobrang appreciative ng bata. Yun yung gusto kong i-practice ngayon, yung appreciation talaga ng mga simpleng bagay. Dati, ang saya natin sa sipit eh. Sipit ng damit, kung ano-ano yung magagawa mo dun. Yun tol yung imagination natin, tsaka yung neuroplasticity ng utak ng mga bata. Sobrang madali pang ihulma, madali pang i-shape. Unlike natin ngayon na minsan may 100,000 pesos ka na sa bulsa, hindi ka pa masaya, di ba? Parang may mga ganong... Ano yung rule number 12 yan ni Jordan Peterson eh. Sa 12 Rules for Life, yung pet a cat when you see one on the street. Parang niya is appreciation ng mga simpleng bagay. Meron ding dyan, meron akong napakinggan last time. Parang ang trabaho niya is turuan ng happiness yung mga tao. Parang pati bulaklak, ma-appreciate mo. Nasa libro din naman yan ni Stillness is the Key, yung title, si Ryan Holiday na Stoic Philosophy. Parang lahat ng bagay, andun pa rin, judgment mo pa rin kung mabuti or masama, or titingnan mo yung maganda sa kanya. Parang bata pa yun si Ryan Holiday. Bata pa si Ryan Holiday. Pero pinractice niya lahat ng studies ng
Stoicism. Lahat ng mga libro, lahat ng mga ano. So yun, minaster niya. And siya yung parang pinaka modern day Marcus Aurelius ngayon sa ginagawa niya. Anyway. Alright. Yes, parang ganun-ganun lang. Ubus yung ano natin. So, thank you guys. And sinamahan niyo ako sa 2 episode. Hopefully, ma-regular ba natin to or tingnan natin kung nasusunod. Sige. But at least, next week ulit, makapag-set tayo ng isa pang episode. So, at least once a week makapag-upload ako sa podcast. And hopefully, magustuhan nyo itong episode na to. Perfect na perfect to kapag nagbabike kayo, natakbo kayo, and gusto nyo lang na something na papakinggan na steady. I'm going to post something sa aking mga page or sa kung may gusto kayong itanong or topic na request na pag-usapan natin or meron kayong mga reaction, comment, violent reaction sa mga pinagsasabi namin dito. Pwede rin kayo mag-comment dito sa Spotify. Yeah, sa Spotify. Pwede rin naman dito. Alam ko. We'll try to react and hopefully mag-improve pa natin to. Ken, any last words sa ating mga listeners? Ayun, please don't forget to follow me on Facebook. Yung Gearsilog, yan. Gearsilog. Ken Liwanag, TikTok. Ken Liwanag, yung banda ko na Ken Liwanag. At saka The Doom Rockets. Yan. And syempre, kung saan kami nagtatrabaho, Guitar Pusher Verdana. And then, Guitar Pusher Main, Jolly Music. Jolly Music, Ayan. thank you. At saka sa TikTok ko, yung Ken Liwanag GG. Lahat yun, small. Dikit-dikit lang. Ayun. Alvin. Ayun. So, yun din. Shoutout sa Guitar Pusher, Jolly Music, Mang Arvin, Lucaters Adventure, tsaka sa mga followers ni Lawrence Maps. Yun. Tambay lang kayo ng mas matagal pa, baka mas madami pa sanang dumating na ganitong mga sessions. I-comment nyo more. Yeah. Na-enjoy ko to. Thank you guys. Kasi usually ako mag-isa lang itong sasalta dito eh. But now, medyo lumalalim tayo, umikot-ikot ang usapan. But this is really helpful and salamat sa inyo sa mga nakikinig again. Lawrence of Lawrence Map TV, sa YouTube, pati Strava, follow nyo ako, mga training namin, mga adventures namin. And hopefully, marami pa kami magawang adventures, hindi lang dito. And kung gusto nyo magka-video to, let us know din kung anong reaction nyo. Pag naging okay to, mag-move tayo sa next level. Upload na lang namin yung CCTV footage dito. So medyo na kami, late na ngayon. It's almost 12 na, 11:33 pala. Babike pa kami pa uwi. So thank you everyone sa effort sa pakikinig at kung nakaabot kayo dito sa part na to, maraming salamat. Alright, that's it. Bye, thank you. Thank you. Go vegan. You. Nice.